Isang araw, naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kung biglang mawala ang lahat ng mahalaga sa'yo? Ang pamilya mo, ang mga ari-arian mo, ang lahat ng pinagtrabahuhan mo, lahat ng bagay na nagbibigay halaga sa buhay mo. Ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka pa rin bang manalig o tatalikuran mo ang lahat ng paniniwala mo? Ito ang kwento ni Job, isang taong pinagpala ng Diyos, ngunit dumaan sa pinakamalupit na pagsubok na maaaring maranasan ng sinuman. Nawalan siya ng lahat, kayamanan, pamilya at kalusugan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Sa huli, natagpuan niya ang isang biyayang higit pa sa anumang nawala sa kanya. Paano niya nagawa ito? At ano ang matututuhan natin mula sa kanyang kwento? Tara at alamin natin ang hindi malilimutang istorya ni Job. Sa lupain ng Uz, may isang lalaki na kilala sa kanyang yaman, karunungan at walang katulad na pananampalataya sa Diyos. Ang pangalan niya ay Job, isang mabuting tao, matuwid at may takot sa Diyos na laging iniiwasan ang kasamaan. Sa lahat ng aspeto ng buhay, siya ay pinagpala, isang huwarang halimbawa ng biyaya at kabutihan. Si Job ay may napakalaking pamilya, 7 anak na lalaki at 3 anak na babae na mahal niya. Isipin mo ang kanilang tahanan, punong-puno ng tawanan, pagmamahalan at kasiyahan. Bukod dito, si Job ay nagmamay-ari ng napakaraming ari-arian. Meron siyang libo-libong tupa, kamelyo, baka at asno. Ang kanyang kayamanan ay hindi lamang nasa dami ng kanyang mga hayop, kundi pati na rin sa lawak ng kanyang lupain. Siya ang pinakamayaman at pinakarespetadong tao sa buong silangan. Ngunit higit sa lahat ng yaman at tagumpay, ang pinakamahalagang kayamanan ni Job ay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Araw-araw, hindi siya nakakalimot na magbigay ng handog bilang pasasalamat. Para sa bawat isa sa kanyang mga anak, nagsasakripisyo siya ng handog. Iniisip na baka sa kanilang kasiyahan ay nakalimutan nilang magpasalamat o nagkasala sa Diyos sa kanilang mga puso. Ang buhay ni Job ay tila perpekto, masagana, mapayapa at punong-puno ng biyaya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang kwento na magpapakita kung gaano kalalim ang kanyang pananampalataya. Isang kwento na magpapakita kung paano niya hinarap ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Ngayon, pansamantala nating iiwan ang lupain ng Uz at pupunta tayo sa langit sa isang tagpo na hindi nakikita ng mata ng tao, ngunit may malaking epekto sa buhay ni Job. Sa dakilang kaharian ng Diyos, nagtipo ng mga anak ng Diyos upang magbigay-pugay sa Kanya. Sa gitna ng mga ito, dumating ang isang kakaibang presensya, si Satanas, ang manunukso at tagapagduda. Habang pinagmamasdan ng Diyos ang kanyang mga nilalang, sinabi niya, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Walang katulad niya sa buong mundo. Siya ay matuwid, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan." Ngunit si Satanas, na puno ng pagdududa at panlilinlang, ay sumagot, "Si Job ba ay may takot sa Diyos nang walang dahilan? Bakit hindi? Pinagpala mo siya sa lahat ng bagay, ang kanyang pamilya, kayamanan at lahat ng kanyang ari-arian. Subukan mo lang tanggalin ang lahat ng iyon at tiyak susumpain ka niya sa harapan mo." Isipin mo ang tensyon sa tagpong ito. Si Satanas, buong tapang na hinahamon ang integridad ng pananampalataya ni Job. Ngunit sa halip na magalit o magalit, ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay pumayag. Sinabi niya, "Sige, lahat ng mayroon siya ay nasa iyong mga kamay, ngunit huwag mong gagalawin ang kanyang buhay." At sa utos na iyon, nagsimula ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Job. Sa simpleng pahintulot ng Diyos, binigyan si Satanas ng kalayaan na subukin ang pananampalataya ng isang matuwid na tao. Sa bawat sandali ng ating buhay, may mga kaganapan sa langit na hindi natin nauunawaan, ngunit laging may layunin ng Diyos. At ngayon, ang kwento ni Job ay magsisimula sa isang masakit at matinding kabanata. Sa isang araw na tila tulad ng iba, biglang dumating ang unos sa buhay ni Job. Isang serye ng mga trahedya na magpapabagsak kahit sa pinakamatatag na tao.
isang mensahero ang dumating na humahangos. Dala ang isang nakakagimbal na balita. Panginoon Job, wika niya, ang mga sabeo ay sumalakay at ninakaw ang iyong mga baka at asno. Pinatay nila ang lahat ng iyong mga tagapag-alaga at ako na lang ang nakaligtas upang magbalita sa iyo. Bago pa makabawi si Job mula sa balita, isa pang mensahero ang dumating, halos hindi makahinga sa takot. Panginoon Job, bumagsak ang apoy mula sa langit at tinupok ang iyong mga tupa at ang mga tagapag-alaga nito. Wala nang natira. Ako na lang ang nakatakas upang sabihin ito sa iyo. Hindi pa natatapos ang bangungot na ito. Dumating ang ikatlong mensahero at nagmamadaling sinabi, Panginoon Job, sinalakay ng mga Kaldeo ang iyong mga kamelyo at ninakaw ang mga ito. Pinatay nila ang mga tagapag-alaga. Ako lamang ang nakatakas. Ngunit ang pinakamasakit na balita ay dumating mula sa ikaapat na mensahero. Panginoon Job, ang sabi niya, habang luhaan at nanginginig, habang nagkakasiyahan ang iyong mga anak sa bahay ng panganay mong anak, isang malakas na hangin ang dumating mula sa disyerto. Bumagsak ang bahay at natabunan silang lahat. Wala nang natira sa kanila. Ako lamang ang nakatakas upang sabihin ito sa iyo. Sa isang iglap, ang lahat ng pinahahalagahan ni Job ay naglaho, ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga alagang hayop, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang mga anak. Isipin mo ang bigat ng kanyang naramdaman. Ang kanyang puso ay parang tinadtad sa matinding sakit. Ang bawat balita ay tulad ng isang punyal na tumatarak sa kanyang kaluluwa. Ngunit ano ang reaksyon ni Job? Sa halip na magalit o magsisi, hinubad niya ang kanyang balabal. Pinunit ito sa tanda ng matinding pagdadalamhati at bumagsak sa lupa, hindi upang magreklamo, kundi upang sumamba. Sinabi niya sa Diyos ang mga salitang ito, hubad akong lumabas mula sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa gitna ng kanyang hindi masukat na kalungkutan, pinili ni Job na magtiwala at magpuri sa Diyos. Isang pananampalatayang matatag kahit sa gitna ng pinakamadilim na araw. At dito nagsisimula ang tunay na kwento ng kanyang pagsubok at katapatan. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok ni Job. Sa muling pagtitipon sa langit, muling humarap si Satanas sa Diyos. Sinabi niya, oo, totoo, hindi siya bumitaw sa kanya kahit nawala na ang lahat ng kanyang ari-arian at pamilya. Ngunit subukan mong saktan ang kanyang katawan. Tiyak, susumpain ka niya sa harapan mo. Muli binigyan ng Diyos si Satanas ng pahintulot, ngunit may limitasyon. Sige, nasa iyong kamay siya, pero huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Sa utos na ito, bumaba si Satanas sa lupa at sinaktan si Job. Biglang nagkaroon ng mga masakit at nakakakilabot na sugat si Job mula ulo hanggang paa. Ang kanyang buong katawan ay puno ng mga sugat na bumubula at nagdurugo. Ang dating matatag at malusog na si Job ay ngayon ay hirap, nagdurusa sa hindi maipaliwanag na sakit. Sa sobrang kawalan niya ng magawa, kumuha siya ng piraso ng basag na palayok at ginamit ito upang kiskisin ang kanyang mga sugat habang nakaupo sa abo, ang tradisyonal na simbolo ng matinding pagdadalamhati noong panahon na iyon. Isipin mo siya sa ganung kalagayan, isang taong minsang kilala sa kanyang kayamanan at dangal, ngayon ay nakalugmok sa lupa, balot ng sakit at pagdurusa. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit ang kanyang asawa. Galit, pagod at puno ng pighati, sinabi niya kay Job, ano pa ang silbi ng iyong katapatan sa Diyos? Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Para bang iniisip niyang tapusin na lamang ni Job ang lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit si Job, kahit nanghihina, ay matatag pa rin sa kanyang pananampalataya. Sumagot siya, bakit ganyan ang iyong sinasabi? Tanggapin ba natin ang mabuti mula sa Diyos at hindi ang masama? Sa kabila ng kanyang nararamdamang sakit, ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Hindi niya hinayaan na ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay magdulot ng paglapastangan sa Diyos. Ang sandaling ito ay nagpakita ng lalim ng pananampalataya ni Job.
Ang kanyang katawan ay maaring wasak, ang kanyang puso ay maaring sugatan, ngunit ang kanyang espiritu ay nanatiling buo. Sa gitna ng kanyang kawalan at sakit, pinili pa rin niyang magtiwala sa Diyos. Matapos ang matinding pagdurusa at sakit na dulot ng mga sugat sa katawan ni Job, dumating ang tatlong kaibigan ni Job, sina Eliphaz, Bildad at Zophar. Isang malungkot at tahimik na araw, sila ay dumating at nakita ang kalagayan ni Job, ang kanyang katawan na puno ng sugat at ang kanyang kaluluwa na nababalot ng pighati. Walang salita, walang kilos, tahimik silang nakaupo sa tabi ni Job, walang magawa kundi makiisa sa kanyang kalungkutan. 7 araw at 7 gabi, hindi sila nagsalita. Ang kanilang presensya ay nagsilbing isang tahimik na pagsuporta. Ngunit pagkatapos ng 7 araw, hindi na nila kayang manatiling tahimik. Ang kanilang mga puso ay puno ng katanungan at pag-aalala at nagsimula silang magsalita. Si Eliphaz ang unang nagbukas ng kanyang bibig. Job, sabi niya, ang Diyos ay hindi magbibigay ng ganitong pagsubok kung wala kang ginawang kasalanan. Baka ito ang dahilan ng iyong paghihirap, ang mga kasalanan na ikaw lamang ang nakakaalam. Sumunod si Bildad na nagsabing, Job, kung may nagawa kang kasalanan, dapat kang magsisi. Ang Diyos ay matuwid at hindi magbibigay ng ganitong pagdurusa sa isang taong matuwid. At si Zophar hindi nagpatalo, ay nagsabi, Job, kung ikaw ay nagkasala, kailangan mong magsisi agad. Ang Diyos ay matuwid at ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa iyong mga kasalanan. Habang pinapakinggan ni Job ang mga kaibigan, isang matinding frustration ang sumik sa kanyang puso. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit hindi siya nakatagpo ng tamang mga salita. Ang mga kaibigan niyang ito na tila handang magbigay ng payo ay wala namang alam sa tunay na kalagayan ng kanyang puso at sa kanyang mga laban. Hindi nila naiintindihan ang tunay na dahilan ng kanyang paghihirap at dito, sa kabila ng mga saloobin ng kanyang mga kaibigan, isang matinding sagot ang lumabas mula sa labi ni Job. Bagamat patayin niya ako, maghihintay pa rin ako sa kanya. Ipagpapatuloy ko pa rin ang aking pananampalataya. Sa mga salitang iyon, ipinahayag ni Job ang pinakamalalim na tiwala sa Diyos kahit na ang lahat ay laban sa kanya. Sa gitna ng mga paratang at kasinungalingan ng kanyang mga kaibigan, si Job ay nanatiling matatag, umaasa at hindi sumuko sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng mga paratang at akusasyon ng kanyang mga kaibigan, hindi matitinag si Job sa kanyang pananampalataya. Ngunit dumating ang isang oras na hindi na niya kayang tiisin ang sakit at lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata, puno ng luha, ay nagtanong sa langit, bakit nga ba siya ipinanganak kung ang tanging makakamtan niya ay pighati? Bakit siya pinahintulutang mabuhay upang maranasan ang ganitong uri ng pagdurusa? Habang nakaupo si Job sa lupa, ang kanyang katawan ay patuloy na naghihirap, ngunit ang pinakamabigat ay ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Sa kanyang pagluha, siya ay dumaan sa isang matinding laban sa kanyang mga damdamin at pananaw. Isang saksi ng kalungkutan, siya ay nagsalita ng mga salitang puno ng pighati. Bakit nga ba binibigyan ng buhay ang mga taong naghihirap? Bakit ipinagkakaloob ang liwanag sa mga kaluluwang puno ng kapaitan? Ang mga salitang ito ay nagsasalamin ng kabigatan ng kanyang puso. Ang kanyang tanong ay hindi laban sa Diyos, kundi isang pagtatanong sa hindi malirip na kabutihan at layunin ng Diyos sa gitna ng paghihirap. Para bang umaasa siyang may sagot ang langit, ngunit ang sagot ay tila wala. Ang mga mata ni Job ay naghanap ng sagot, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap, ipinakita ni Job ang isang bagay na hindi kayang hadlangan ng sakit, ang kanyang respeto at takot sa Diyos. Bagamat nagtanong siya, hindi siya nag-akusa, hindi niya iniiwasan ng Diyos. Bagkus, ipinagpatuloy pa rin niyang magtiwala sa kanyang plano. Kahit na ang kaluluwa ni Job ay puno ng pagdududa at paghihirap, patuloy niyang inaalala ang kabutihan ng Diyos at sa mga oras ng pinakamatinding pagsubok,
ang kanyang pananampalataya ay nagniningning pa rin. Sa mga salitang iyon, ipinakita ni Job na kahit ang pinakamalalim na kalungkutan ay hindi kayang magpabago ng isang pusong tapat sa Diyos. Habang patuloy ang pagluha at ang mga tanong ni Job, nagpatuloy ang kanyang pagnanais na marinig mula sa Diyos. Matapos ang matinding kalungkutan, biglang dumaan ang isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humagupit, ang mga ulap ay nagitla at mula sa gitna ng bagyong iyon, isang malakas na tinig ang umabot kay Job. Ang tinig na iyon ay hindi parang tinig ng tao. Ito ay isang tinig ng autoridad, isang tinig na puno ng kapangyarihan at karangalan. Mula sa gitna ng unos, ang Diyos mismo ay nagsalita kay Job. Tinanong siya, "Nasaan ka nang inilatag ko ang saligan ng mundo? Sabihin mo sa akin kung ikaw ay nakakaintindi." Sa mga salitang ito, tila binigyan ng Diyos si Job ng isang mas mataas na pananaw, hindi upang gawing mas maliit ang paghihirap ni Job, kundi upang ipakita sa kanya ang kalaliman at kabutihan ng plano ng Diyos. Ang tanong ng Diyos ay isang paalala na may mga bagay na hindi kayang maabot ng isipan ng tao. Ang mga misteryo ng sansinukob, ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian ay hindi kayang sukatin ng tao. Habang nagsasalita ang Diyos mula sa bagyo, ang buong kalikasan ay tila yumuyuko at umaalalay sa kanyang mga salita. Ipinakita ng Diyos kay Job ang lawak ng kanyang kapangyarihan, ang paglikha ng mga bundok at dagat, ang mga bituin at planeta. Ang kalikasan mismo ay nagpapakita ng dakilang plano ng Diyos at lahat ng ito ay isang bahagi ng mas malawak na layunin na hindi kayang lubos na maunawaan ng tao. Ang mga salitang iyon ni Job na may pagdududa ay tumama sa isang tunay na hamon, na sa kabila ng lahat ng nararanasan ni Job, ang Diyos ay naroon at ang kanyang layunin ay higit pa sa kayang maabot ng tao. Ang kanyang pananaw ay kailangang humarap sa isang mas mataas na antas at sa gitna ng lahat ng pagsubok, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na makita ang mas malaking larawan ng kanyang mga gawa. Matapos marinig ni Job ang mga salitang mula sa Diyos, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga tanong at pagdududa ay napalitan ng isang tahimik na pagpapakumbaba. Wala na siyang lakas upang magtanong pa, kundi tanggap na lamang ang katotohanan ng Diyos na higit pa sa kanyang kakayahan na maunawaan. Totoo, nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko nauunawaan, mga bagay na labis, na kamangha-mangha na hindi ko kayang malaman. Ang sabi ni Job, ang kanyang tinig ay puno ng pagninilay at kababaang loob. Ang mga salitang ito ni Job ay nagpatunay ng kanyang malalim na pag-unawa sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi siya nag-akusa o naghinagpis. Bagkus, siya ay nagpakumbaba sa harap ng Diyos, tinanggap ang kanyang mga limitasyon at ang mga misteryo ng buhay na hindi niya kayang saklawin. At bilang tugon sa kanyang matatag na pananampalataya at pagpapakumbaba, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala kay Job. Ang kanyang ari-arian na nawala ay ibinalik ng Diyos. Ngunit hindi lamang ito binalik, ito'y nadoble pa. Ang kanyang mga hayop at mga pag-aari ay nagsimula muling magparami at ang kanyang mga anak at apo ay nagbigay ng bagong sigla sa kanyang buhay. Hindi lamang iyon, ang Diyos ay nagbigay kay Job ng bagong mga anak na lalaki at babae at ang kanilang buhay ay puno ng kasiyahan at pagpapala. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, naranasan ni Job ang higit pang kaligayahan kaysa dati. Nakita niyang lumaki ang kanyang mga anak at apo at ang kanyang pamilya ay muling lumago. Sa kanyang bagong buhay, si Job ay namuhay ng tahimik at payapa. Nakapaligid sa kanya ang mga mahal sa buhay. Ang mga pagdurusa na dati niyang naranasan ay napalitan ng isang buhay ng pag-asa at pagpapala. Ang Diyos ay nagbigay kay Job ng isang muling pagkakataon at siya'y namuhay upang makita ang mga anak at apo ng kanyang mga anak. Isang buhay na puno ng kaligayahan at pag-ibig, ang isang bagong simula para sa isang lalaking tapat sa Diyos.
Sa pagwawakas ng kwento ni Job, ang mga mata natin ay muling binabalikan ang kanyang matinding paglalakbay. Isang lalaking nawalan ng lahat, ari-arian, pamilya at kalusugan, ngunit hindi nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang kwento ni Job ay hindi lamang kwento ng paghihirap, kundi kwento ng pag-asa, pananampalataya at ng paglaya mula sa pinakamadilim na pagsubok. Sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap, si Job ay nagpatawad, nagpakumbaba at tumanggap sa mga plano ng Diyos. Sa huli, nahanap niya ang pinakamahalagang gantimpala, ang kaligtasan at kaligayahan mula sa Diyos. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na kahit sa mga oras ng pagsubok, may layunin ang Diyos na mas mataas at mas maganda kaysa sa ating kayang intindihin. Ang kwento ni Job ay isang tanging aral ng pananampalataya at pagtitiis. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng pagdududa at takot, ang Diyos ay hindi tayo iiwan. Ang kanyang layunin ay mas malaki kaysa sa ating nakikita, at kahit sa ating pinakamatinding pinagdadaanan, ang Diyos ay may plano na magdadala sa atin sa tagumpay at kaligayahan. Sa buhay ni Job, makikita natin ang tunay na lakas na nagmumula sa pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ang kwento niya ay hindi nagtatapos sa paghihirap, kundi sa isang bagong simula, isang buhay na puno ng pagpapala kasama ang Diyos sa bawat hakbang.